Hello guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood at if hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button. Okay, so pag-usapan natin yung Senate Blue Ribbon Committee hearing today, which is September 18, 2025. Okay, at kung saan ipapakita natin dito yung mga inconsistencies ni Mr. Diskaya sa kanyang mga pahayag, okay? At dito mo malalaman kung meron ba talagang integrity yung tao, okay? So let's watch this. In this moment, may kita nyo guys yung actual na tanong ni Senator Tito Soto, Senate President, kung saan sinabi niya bakit wala si Mrs. Diskaya. Okay? Because nandito lang si ano si Mr. Curly Diskaya. Okay? So let's watch this and then tignan nyo guys yung tignan nyo mabuti kung uh, karapat dapat ba talaga siyang maging state witness kasi yun ang gustong gawin ni ni Marcoleta, di ba? Okay, let's watch this. Here, and also why Mrs. Diskaya is not here. Mhm. Who will answer? Mr. Diskaya, I suppose. Your Honor, yung misis ko po ay nagpadala po dito ng ng excuse letter po. Na hindi po siya makakarating dahil po sa mga valid reason po. Parang nawawalan si Curly ng hininga, no? Hindi niya masabi ng diretso, di ba? Okay, so meron dang excuse yung kanyang asawa bakit hindi siya makakadalo. Let's see. Oh. Mr. Chair, if I may, what is the valid reason? Bali may po siya yung may heart condition din po siya at saka po bali nagpadala po siya ng letter po dito. Hindi ko lang po nabasa kung ano yung iba pang content. Di ba nagpadala siya ng letter pero nagpadala yung misis niya ng letter pero hindi niya alam. O, so, di ba? So parang hindi sila nag-uusap eh. So, right? Oh, okay. Mr. President, Mr. Chair, meron bang medical certificate to prove and establish na talagang valid yung kanyang ailment? Dahil baka mamaya, Oh, sure, di ba? Good point yun kay Senator Kiko kasi titignan mo kung meron siyang sakit, meron dapat siyang medical certificate, di ba? Sulat lang yung pinadala. gawa lang itong valid umano na Okay, reason. for the record, and for the information of everybody, sumulat po si Mrs. Diskaya. Ito, the Honorable Chairperson, so forth and so on. Subject, inability to attend the Committee on Accountability of Public Officers and so forth and so on. Tapos, Okay, ito na yung letter, okay? Na babasahin ni Senator Ping Lacson. Siya yung Blue Ribbon Chairman, okay? So let's listen carefully kasi dito mabubuking yung kasinungalingan ni Curly Diskaya. relative to the letter invitation dated September 15, issued by your good office, which I received via electronic mail today, September 17 at 5:41 p.m., I deeply regret to inform you that I will be unable to attend the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, fourth public hearing scheduled for September 18 at 9 Okay. a.m. Or 9 in the morning. Regrettably, I have an important meeting with my employees on the day of the hearing. Oh, meeting, 'di ba? Anong sabi ni ni Diskaya? Ni Curly Diskaya yung asawang yung lalaki. May heart condition daw po siya, hindi siya daw makakadalo. O, 'di ba? Pero doon sa sulat na natanggap ni Senator Ping, may meeting. Oh, okay, 'di ba? Oh, kung nagsasabi ito ng totoo, sa kanyang affidavit na mga congressman, 'di ba? Na involved daw, okay? Allegedly involved sa flood control projects. Pero kung sasabihin niya dito na wala wala daw kasi may heart condition, pero ang totoo
totoo, merong meeting. Kasi kumbaga sila na nagbuko ng kanilang sarili, di ba? So, inconsistent talaga. Let's hearing listen to more. explain the problem that the company is facing now and the effects this has on them. This meeting has already or was already scheduled before I received the Honorable Committee's invitation this late afternoon. And some of my employees will be coming from various places. Thus, Ah. I can no longer cancel the meeting set for tomorrow. As such, I'm sincerely sorry that I will be unable to attend the committee hearing. I fully understand the importance of the committee's work and the seriousness Ah. of the matter at hand. I hope that my absence shall in no way be construed as a reflection of my respect for the committee and its mission. I humbly request the committee's understanding and patience in Tapusin this na natin. matter. Thank you very much for your consideration. Very truly yours. Signed, Cesara Rowena C. Discaya. Mr. Chairman, with that letter, Ah. nagsisinungaling itong si Mr. O, diba? Diskaya na meron daw karamdaman yung kanyang asawa. Mr. Chair, Dito na ninumpa ito mag-grandstanding. to Dito na mag-grandstanding si tell Erwin. the truth. And dito, harap-harapang nagsinungaling ka, binabastos mo kami, niloloko mo kami. Oh, yeah. Huwag mo kami lokohin because the chairman has the power to cite you in contempt. I mean, do not do that. Okay, anyway, dyan na muna tayo sa part na yan. Now, ito, papakita ko another video from Senator Risa. Okay, dito niya i-grill si Diskaya. Okay, at dito niya makikita din yung inconsistency ni Mr. Diskaya. Okay, pakita ko yung video. Yan. Alright, let's listen. Okay. Affidavit ninyo na hindi maiiwasan magbayad sa mga regional directors at district engineers ng DPWH para makakuha ng projects. So, imagine niyo guys, kailangan nilang magbayad para makakuha sila ng projects. 'Di ba? So yung corruption sa DPWH, the good thing is that nalaman natin 'to ngayon. At may kita mo talaga yung grabe yung corruption. And I'm pretty sure hindi lang 'to 2025, way back years. Kahit siguro pagsamahin natin yun ng panahon ni Gloria, kahit ni Aquino, ni Duterte, I'm sure ang daming corruption na nangyari dyan. Okay? Let's listen more. To 25% sa DPWH. Kinailangan nyo Grabe. rin bang magbayad ng SOP para makakuha ng projects doon naman sa Quezon City? Your Honor, hindi po. Bali, kami po ay nilalapitan lang po pag once na may award na po at saka lang po kami nilalapitan. At ayaw po namin magbigay, Your Honor. Kaya lang po, ay napapressure lang po kami. Ayaw magbigay, nape-pressure lang. Pero imagine niyo, 2016 hanggang ngayon, tapos yung pinalalandakan nila yung kanilang yaman, yung mamahaling kotse, yung building nila, 'di ba? Yung pag-interview nila sa loob ng bahay ng mga Diskaya. Imagine niyo, grabing pera 'yon. Pero sasabihin nila na napilitan, 'di ba? Oh. So hindi tama yung unang sagot nyo na hindi kayo nagbabayad kasi 'di ba? Huling-huli. yung huling sinabi nyo ngayon ay ayaw nyo sana pero nape-pressure kayo. So matotal, nagbabayad din po kayo kahit sa project sa Quezon City. Labag po sa kalooban po namin, pero Loko to ng tao na to, labag sa loob. Pero 'di ba? Binabayad niyo pa rin eh. Parang kumaga okay nang bayaran yung officials na kumukuha ng pera para meron tayong projects, pero kumaga sige, okay na. 'Di ba? Napipilitan ka parang parang lokohan eh, 'di ba? Okay.
Pero ano po, kasi magkakaroon po ng problema po ang collection po namin at saka yung mga projects po namin. So labag sa kalooban nyo, pero dahil gusto nyong makakolekta, dahil ayon sa inyo hindi daw kayo makakakolekta kung hindi kayo nagbabayad. Again, suma total, Mr. Chair, nagbabayad pa rin kayo. O yun. correct. Labag po sa kalooban namin, Your Honor. Labag man sa kalooban, Mr. Chair, o kusa, nagbabayad kayo, tama? Napipilitan lang po kami, Your Honor. Pwede bang palitan yung verb? Wag na yung labag o napipilitan. Nagbabayad kayo, tama? Pwede. Kinukuha po nila sa amin, Your Honor, yung... Mr. Chair, Hindi naman kayo hino-hold up, I think Mr. the question Chair. of Senator Risa is only answerable by yes or Senator no. Estrada is recognized. Yes, Mr. Kindly Chair. address the chair if you want to Yes, interject. Mr. Chair, I apologize. yeah. The question of Senator Ontiveros is only answerable by yes or no. Yes. Si Jingoy nandito pa sa ano siya 'di ba? Involve yung kanyang pangalan sa flood control. Sana na hindi na siya na pumunta dito, 'di ba? Okay, but anyway, sana yung point niya is okay, dapat answerable by yes or no. Tama 'yan. Your Honor. All right. You answer, Senator Risa. Thank you, Mr. Chair. So yes, nagbabayad kayo. Yes, Your Honor. Yes, Hmm. hindi kayo hino-hold up. Kayong nang-hold up sa taong bayan. Pag napatunayan namin lahat-lahat nitong mga flood control project scams. Okay, dyan po ba sa Quezon City, Hmm. nagbibid din ba ang mga kumpanya ninyo laban sa isa't isa? Oh, to. No po, Your Honor. No? I'm Sa speaking... naunang hearing, Mr. Diskaya, sinabi nyo or sinabi ni Ms. Diskaya, nagbibid-bidan ang mga kumpanya ninyo. Oh, 'di ba? Ilan yung kanilang company? Over 9 daw? Over 9 companies nagbibid isa't isa para para panalo, 'di ba? Panalo yung kanilang company pa rin. So, overall, dito nyo guys, nakita nyo yung kanyang inconsistency sa kanyang mga statements sa unang hearing, 'di ba? At buking-buking ni Senator Risa, huling-huli ka. Kaya na cite in contempt itong si Mr. Diskaya. So, yon, hindi siya makakauwi. Stayin ka muna diyan sa Senado kasi hindi talaga tugma yung mga sinasabi niya. Okay? At 'di ba? Paano mo 'to gagawing isang state witness? Hindi pwede. For me, in my opinion, kasi pag ganito yung tao hindi consistent sa kanyang mga sinasabi, 'di ba? Meron siyang lapses. So, meron chance magbago, 'di ba? At hindi ito maganda sa investigation kasi kailangan mo talaga ng credible information galing sa isang source na hindi nagsisinungaling. Dito pa lang wala na todas na wala na yung kanyang credibility, pagiging honest sa mga informations na binibigay niya. So there you go. So guys, if you have kung meron kayong mga suggestion or comments, please comment it down. Paki-like and subscribe our YouTube channel and I'll see you in the next video. Salamat po.